Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong Sabado, ika-29 ng buwan ng Mayo taong 2021. At gaya po ng paalala natin sa inyo, palagian ang pagsusuot ng inyong face shield and face mask. At pag kayo po ay nasa labas na, siguraduhin nyo lang po na kayo ay magdistansya sa inyong mga makakasalubong o makakatabi ng 2 metro o 6 na pie. At kayo po ay palagi ang maghanap ng restroom to wash your hands. Maghugas po kayo ng inyong mga kamay sa bawat pagkakataon na makakita kayo ng toilet. At siyempre, yung pong inyong pagpapalusog sa katawan, palagi niyong alalahanin na kumain ng masustansyang pagkain lamang. Gulay, prutas, minom ng maraming tubig, mag-ehersisyo sa umaga. Kayo po ay matulog ng 8 oras sa araw-araw at kayo ay kumuha ng morning sun para sa inyong vitamin D. O siya nga pala, merong Healthcare Asia Awards 2021. At ito pong award na ito ay binibigay sa National Kidney and Transplant Institute Award for Specialty Hospital of the Year, Philippines. At ito pong National Kidney and Transplant Institute, pinamumunuan ni Dr. Rose Liquete. Kaya binabati po natin at kinocongratulate natin si Dr. Rose Liquete at ang National Kidney and Transplant Institute dito sa award na binigay sa kanila. Doon tayo nagpapaswab palagi at palagi tayong inaasikaso ni Dr. Rose Liquete. Samantala, noong Miyerkules, kaugnay po sa kanyang regular na televised address to the nation, nagbabala si Presidente Rodrigo Roa Duterte na ipaaresto niya yung mga lumalabag sa health protocols na ngayon ay mandatory. Kung baga, hindi pa pwedeng optional ito. Kailangan talagang kung ano yung pinatutupad ng batas kaugnay dito sa paating sanggalang laban sa coronavirus at upang mahinto natin ang pagkalat nito at tamaan ng mga kababayan natin, nanganganib kayo na kayo ipaaresto pag patuloy yung mga pasaway na hindi tumutupad at sumusunod sa mga alituntunin na ibinigay ng pamahalaan. Kasi marami ho talaga namang patuloy pa rin na lumalabag. Kaya nakita nyo, nagkakaroon naman ng super spreader yung nangyari dyan sa Quezon City. Merong mga party-party, may mga swimming-swimming. Magkakatabi sila, magkakalapit. Kaya yan. Kaya sabi ni pati dyan sa sa Valenzuela, meron din nangyari dyan sa siyudad, sa Gubat. Marami. Dyan sa nagkakaisang nangyari sa Quezon City, meron din. Swimming pool party naman to. Diyan isang picnic sa Bulacan, Norsagaray. Meron kaya si Presidente. Talagang pikam-pikan na rin Talaga namang matigas ang ulo ng mga ilang kababayan natin. At ito'y nabibigyan ng impeksyon ng sakit ng coronavirus. Sabi ni Presidente, huwag niyo akong pilitin na talagang pahirapan ko kayo.
kapag nag-positive ka, dadamputin ka talaga. Kaya, watch out, sabi ni Presidente. Kaya alam niyo itong babala ni Presidente, kailangan pakinggan po natin. Talaga namang magiging mahigpit ng pamahalaan dito kasi nakasalalay po sa atin talaga yung pagsunod natin sa mga pinatutupad sa health protocols na tinatawag. Kasi kung ito po hindi natin susundan, talagang pabalik-balik po ang ating pagkakahawaan. At tandaan ninyo, ito'y isang krimen pag kayo ay naghahawa sa kapwa nyo Pilipino. Kung alam nyo, at talagang alam nyo naman na nakakahawa talaga yung sakit na dala-dala ninyo. Sapagkat hindi ka nakakasiguro na wala kang dala. Tayong lahat potential na carrier. And it's criminal, sabi ni Presidente, for you to get that COVID, pass it to another person. Kaya sabi ni Presidente, maghanap ako ngayon ng batas kung paano kayo ipahuli ng pulis at i-detain for committing crimes. Nagkakamit kayo ng krimen, sabi ni Presidente, kasi nagtitipon-tipon pa rin kayo. Alam niyo naman na yung pagtitipon ninyo ay magre-resulta ng pagkakasakit, pagkakahawaan. Sapagkat hindi nyo alam kung meron kayong dala o hindi. At dapat alamin nyo, dapat malaman nyo na hindi kayo nakakasiguro na hindi nyo dala. Sapagkat mula sa bahay nyo, kung wala pa kayong COVID, at paglabas niyo, pagdating nyo sa swimming pool, meron na pala kayo, nahawaan na kayo along the way, o hindi. Kaya nga ako pinagbabawal Kaya itong si Presidente, sabi niya sa mga barangay kapitan, kayo, kailangan alamin nyo kung anong nangyayari sa inyong mga sinasakupan sapagkat kayo ay mananagot. Dereliction of duty. Kung baga hindi kayo nagpapatupad ng inyong tungkulin, kaya kayo ang maaresto. Alam po ninyo, tinanong nga po ang opinion natin yan Nung Miyerkules, ang sabi natin, sa totoo lang, yan pong mga yung hindi sumusunod, maaari ho silang makasuhan ng isang krimen. Alam niyo sa Kodigo Penal natin, Kodigo Penal, merong sinasabi po doon na anumang gawain mo o isang kilos mo na magre-resulta ng kamalian na riresulta sa sakit o pagkasugat ng isang tao dahil sa ikaw ay hindi maingat at hindi mo isinaalang-alang yung kapakanan ng ibang tao, magkakamit ka ng krimen. Yung po ang tinatawag na reckless imprudence. At yun ay merong penalty pag kayo ay na-convict. At depende depende ito sa kasilanan ng ginawa ninyo. Halimbawa, pag kayo ay pumunta sa isang picnic o sa isang swimming party o sa isang dinner na marami kayong tao, kaya kahit anong pagtitipon, at kayo ay may dala ng virus at napatunayan na may virus kayo at nakahawa kayo ng isang tao muna. Pag yung taong yan ay nagkasakit at nadala sa ospital,
pwede kang kasuhan ng reckless imprudence resulting to, depende sa kasalanan ng pagkakasakit niya. Kung hindi masyadong maselan, reckless imprudence resulting to less physical injuries. At pag ito naman ay serious, o edi reckless imprudence resulting to serious physical injuries. Pero kung namatay po yun, reckless imprudence resulting to homicide. Meron ng penalty yun. Kulong. Akala nyo ba? Meron nagsasabi na wala raw kulong. Mukhang nagkamali ka ng basa ng batas mo. May kulong yan. Reckless imprudence is a crime. Kaya, alimbawa pa ho, kung hindi lang isang tao ang nahawaan at maraming nahawaan dahil sa inyo, namatay, o edi reckless imprudence resulting to multiple homicide. Kaya, sabi ko kay Presidente, hindi na kailangan ng batas. At siya naman ay agree. Presidente Rodrigo Roa Duterte, sabi niya, I agree with you. Come to think of it, sabi niya, oo nga. Kaya maghunos dili naman po kayo. Yung mga hindi pakundangan sa kanilang mga kilos na nagre-resulta ng sakit, ng pagkakaroon ng masamang konsekwensya dun sa kanyang kapwa. Kaya tayo ay mag-ingat. Sumunod ho tayo sa mga protocols. Huwag na huwag kayong lumabag sapagkat si Presidente Duterte talagang hindi lamang siya pagod. Ang inaalala niya po kasi yung kapakanan ng mas maraming mga kababayan. Kung kayo ay hindi nyo inaalala yung sarili nyong kapakanan, wag na kayong magdamay. Yan ang punto de vista ni Presidente. Kaya manatili na lang kayo sa bahay. Rendahan niyo po ang inyong mga sarili muna. At yun naman yung mga ilang pasaway lamang. Kasi karamihan naman sumusunod. Kaya nga nakita niyo yung ating quarantine, yung general community quarantine natin, nagbubunga naman ng maganda sapagkat bumababa ang bilang ng ating mga kaso. Pero kung paulit-ulit na lumalabag ang ilan sa ating mga kababayan, talagang babalik na naman yan. Dadami na naman yan. Kaya si Presidente talagang sukdulan na yung kanyang yung kanyang naabot na yung sukdulan ng kanyang pasensya. Kaya pati yung mga barangay kapitan, minawarningan niya, pati kayo, papa-aresto ko kayo. O siyempre, pag pina-aresto mo, ibig sabihin, merong proseso, dadaan ka sa proseso, didimanda ka. Pero, at the time na nangyayari yun, at talagang may prueba na pinayagan mo yun, pwede ka talagang arestuhin. Ay, naku. Pero, ang katotohanan naman, mas maraming mga barangay kapitan ang tumutupad, sumusunod sa mga alituntunin kaugnay dito sa health protocols. Iilan lang naman yan. Yung mga iba, tamad. Sabi nga ni Secretary Anyo, kung hindi mo kayang ipatupad yung tungkulin mo bilang barangay kapitan, umalis ka na lang at hahanap tayo ng iba. Huwag mong sabihin, sabi ni Secretary Anyo,
na malapad o masyadong malaki yung barangay mo at hindi mo kayang puntahan ang bawat lugar para malaman mo kung may lumalabag hindi. Hindi yan excuse. Tama ako si Secretary Ed Año. Kailangan yung mga barangay kapitan, masino po kayo. Malikain kayo. Kailangan gumawa kayo ng sistema kung saan mamomonitor nyo yung galaw ng inyong mga kabarangay. Anyway, babalikan po natin kayo matapos ang ilang paalala. Samantala, sabi naman ni Presidente, kayo naman mga pulis, pwede niyong arestuin. Pero, tandaan niyo, ang pwede niyo lang gagawin pag inaresto niyo, huwag kayong gagamit ng dahas. Pero kung ito ay ayaw magpahuli, ayaw sumama sa inyo sa presinto, pwede kayong gumamit ng reasonabling puwersa. Doon sa mga ayaw, kung pipilitin na aawayin pa kayo, ibang usapan yan. Kaya sabi niya, yung mga barangay, mga barangay kapitan, pag hindi nyo kayang ipatupad yung mga trabaho nyo, darating ang mga pulis niyan. At aarestuin kayo. At pag kayo naglaban, under the law, pwedeng gumamit ng kapulisan natin ng karampatang puwersa para kayo masupil at madala sa presinto. Pero kung kayo naman ay sasama ng mapayapa, at merong abuso naman ang ginawa ng pulis, ito naman, ibang usapan na yan. Sabi niya, itong mga pulis na ito, mag-ingat din kayo. At nagbababala ako sa inyo, sabi ni Presidente. Dahil kayo ang mananagot pag kayo'y umabuso. Sabi nga ni Presidente, yung mga hawak niyong ratan, pag kayo ng abuso, ipapapukpok sa mga ulo niyo. Pero kung gagawin niyo naman ang inyong tungkulin, huwag kayong matakot na baka kayo'y mademanda. Sapagkat pag kayo ay gumagawa ng inyong tungkulin na naaayon sa batas, pag nagkademandahan, susuporta ko kayo. Kakampihan ko kayo dyan. Hindi naman po pwede na kung yung mga pulis natin ginagawa lang ang tungkulin, i-haras natin sa pamamagitan ng pagdemanda sa kanila. Hindi na makakagalaw yan. Matatakot na yan na magpatupad ng batas dahil baka siya mademanda. O ito namang Commission on Human Rights, makasali ka lang sa usapan Sabi niya, kailangan yung gobyerno siguraduhin na ipatutupad yung batas, yung rule of law bago mang-aresto. Ikaw naman, tagapagsalita ng Commission on Human Rights, minsan hindi mo rin ginagamit yung ulo mo Natural, that goes without saying. You cannot arrest unless there is one warrant of arrest or there are circumstances under the warrantless arrest pursuant to the rules of court. Hindi mo na kailangang sabihin yan. Kaya naman baka mailagay ka lang sa dyaryo papapapil ka. Dito sa departamento o dito sa Administrasyong Duterte,
Stricto nga si Presidente dyan eh. Pakinggan mo yung kanyang statement. Speech. So nung una pa lang siyang umupo bilang Presidente. Unang taon. Sabi niya, I'm declaring war against illegal drugs. Pero, sabi niya, yung mga pulis, mga otoridad, pag kayo'y ng abuso, there is hell to pay. Impyerno, abutin ninyo. Mananagot kayo. Sabi ng Commission on Human Rights, yun daw, utos ni Presidente na i-detain yung mga taong hindi nagsusot ng maskara. Bukas daw ito sa abuso. Bukas sa abuso kung yung pulis, abusero. Mapang-abuso. Pero karamihan sa mga pulis naman, hindi. And for that matter, lahat ng power, prone to abuse. Hindi mo na kailangan sabihin niya. Kaya inuulit nga pala ni Secretary Anyo, huwag niyong gagamitin na yung lugar ninyo, mga barangay kapitan, huwag niyong gagamitin yung dahilan na yung lugar ninyo ubod ng laki at kayo'y walang kakayahan na mag-monitor upang mapigil ninyo yung pagkalat ng coronavirus dahil hindi nyo pinigilan yung mga pagtitipon. Huwag niyong ibigay na dahilan yan. Kailangan, sabi ni Sekretary nyo, palakasin nyo ang koordinasyon nyo sa mga lokal na pulis. Yung mga nandyan sa munisipyo, mga syudad, sapagkat yan ang trabaho mo dahil ikaw isang person in authority at ikaw binoto ng mga kabarangay mo para nga ibigay sa iyo yung responsibilidad na yan. At kayang-kaya mo yan. Pero kung susuluhin mo yan, sabi ni Sekretarya nyo, mahirapan ka. Kaya gamitin mo ang iyong talino. Maging malikain ka. Kayo namang mga barangay kapitan. Kayang-kaya niyo yan. Kung minsan katamaran lang yan o yung pagwawalang bahala, hindi dapat yan ang attitude. Alam nyo, pag medyo yung panahon ay critical na sinasabi, merong emergency, kailangan mas lalo kayong mulat sa lahat ng mga nangyayari dyan sa inyong lugar, sa inyong mga barangay. Gayahin nyo si Barangay Kapitan Chito Valencina. Talagang masinop. Ganon din si Barangay Kapitan Chito Gueco ng Pampanga. Masipag din, kaya lang sinuspindi. Mukhang malabo naman yung mga base ng kanyang suspension, kaya reklamo siya. Papail siya ng appeal pag hindi nilip yung suspension, preventive suspension. Appeal siya sa Office of the President. Anyway, puntahan natin yung iba pang balita. Sabi ni Presidente, hindi totoo yung mga sinasabi ng mga kritiko, lalo na yung mga senador, mga oposisyon, na itong ating pamahalaan ay hindi masinop o hindi diligent sa pagbabahagi ng mga ayuda, yung mga emergency subsidies para ang ating mga kababayan ay mabigyan ng sapat na pagtugon dito sa coronavirus.
Nung Miyerkules, nag-report to si Secretary Eduardo Año na ang nailabas ng pera para sa ayuda sa mga kababayan natin to cope with today's critical situation, 22 billion pesos na, 838,875. At yan po ay halos 100%, 99.67% na ayudang pinansyal. At ito'y naibahagi na sa mga kwalipikadong mga mamamayan. Sabi niya mga 93 na lokal na LGU natapos na sa kanilang pamamahagi ng ayuda. Yung iba naman, may mga sobra at binalik na yung pera na natanggap nila. Dahil yung beneficiary naman, hindi na ako yung kanilang cash assistance. Ang iba kasi, siguro hindi nasama sa listahan. Ang iba naman, baka hindi nila alam na dapat tanggapin na nila. Kaya pinapurihan po ni Presidente Duterte yung DILG sa kanilang ginagawang mabilisang pagbabahagi ng mga financial assistance doon sa mga kwalipikadong pamilya na naapektuhan ng COVID-19. At sinasabi po ni Presidente, tingnan niyo yung figure, yung perang inilabas ng gobyerno. 22 billion plus. 22 bilyones na pesos. Ang laki-laki nito. Halos 23 billion na ang naibigay. Kaya sasabihin ng mga wala. O 22 million pala. 22 million. Hindi billion. 22 million pesos ang naibigay. Kasi yung iba, sinasabi, mga kritiko, wala daw na ibibigay ang gobyerno. Kulang na kulang. Ha? Ano ba? 22 million pesos. Hindi ba nakakatanggap sila? May mga nagte-text mo sa atin. Natanggap na nila. Nagpapasalamat yung isang nag-text sa atin, natanggap ko na po yung 5,000. Natanggap ko na yung kung ano, iba-ibang kasi may sasap, may 7,000, may 5,000. Iba-ibang, ang dami ko kasing benepisyo. Ang iba nga, nakakadoble pa Pero yung mga nakakadoble, nagsusoli naman. Hindi ba? Marami ng pagkakataon na ganyan. Pero itong sinasabi ko sa inyong ayuda, kaugnay ito dun sa 2 linggo nating pagpapatupad ng ECQ. Iba pa ho yung Under Bayanihan 1, Bayanihan 2, yung tinatawag na SAP, Under Special Assistance Program. Itong sinasabi ni Secretary yung 22,800,000 plus. Ito yung pinibigay ng gobyerno ng pinaka-minimum dito or maximum, mga 4,000. Dahil nga nagpatupad tayo ng ECQ, ibig sabihin, lockdown. So marami rin ang hindi nakapagtrabaho, lalong-lalo na yung isang kaig, isang tuka. Kaya, nagpalabas po tayo ng ayuda. At si Presidente ang nag-aproba nitong pagpapalabas ng 22.9 million pesos para nga ibahagi doon sa mga apektadong pamilya dito sa NCR. Samantala, yung pong mga OFWs natin na nawalan ng trabaho at gusto nilang umuwi sa ating bansa, sabi ni Presidente, makakauwi kayo. Babalik kayo dito sa Pilipinas
At yan ay tutulungan kayo ng gobyerno. Wala kayong bayad papunta rito, kukunin kayo. Ang gobyerno ang magre-renta ng eroplano, babayaran ng mga pamasahe nyo. Pagdating dito, ika-quarantine kayo libre, isa-swab test kayo libre. Gusto nyo nang umuwi sa probinsya, ihahatid din kayo. Kung hindi man kayo ihahatid, bibigyan kayo ng ayuda para wala na kayong gagastusin hanggang makarating kayo sa inyong bahay. Kaya, pag nalaman ho na mayroong isang OFW na babalik, marami yung nagte-text sa atin ganyan. At nire-refer kagad natin kay Secretary Bello at nakakauwi naman kagad dahil nagte-text back sa atin Papasalamat At saka yung mga staff ni Secretary Bello sinasabi, ito po, tinawagan na namin. Na contact na po namin, babalik na sa ganitong araw. Kaya sabi ni Presidente, lahat yan, binibigyan natin ng pagtugon. Yan contrary dun sa mga kritiko na ang gobyerno ay kulang sa pag-aaruga sa pagbibigay kalinga sa ating mga kababayan. Babalikan po natin kayo makakalipas ang ilang paalala sa ating istasyon. Noong Miyerkules din po, si Presidente, dahil nakarating sa kanya yung mga ibang kababayan natin na namimili kung anong bakuna, na tuloy nagkakaroon ng alingas-ngas. Problema dahil yung mga namimili, yung mga gusto ng Pfizer, pag nalalaman ng Pfizer, nagdadagsaan doon sa vaccination center. Hindi nakaka-problema na naman sa protocol, sa health protocol, sa lalong-lalo na sa social distancing. Kaya sabi ng Presidente, hindi pa pwede na yung mga Pilipino nagdi-demand, namimilit na ganitong uri ng kanilang bakuna na tatanggapin. Yun ang linya ni linya ni Randy David saka ni Manang Winnie Monson. Kailangan daw mga Pilipino may karapatang mamili. Ayan, okay yan kung yung supply natin, hindi lang sufficiente kung sobra-sobra. Ang problema nga kulang nga tayo sa bakunang Pfizer, Moderna. Ang karamihan dumarating sa atin, Sinovac, AstraZeneca, Sputnik 5, Kamalaya. Hindi pa pwede yung namimili talaga tayo. Kasi yung pinipili ninyo, kukunti lang yan. Pag pinayagan kayo na mamimili kayo, yung iba, yun din ang gagawin. Mamimili rin ang iba. Kakaproblema talaga tayo. Paulit-ulit na nating sinasabi yan. Nasabi ng mga scientificong mamamayan na nagsuri at nag-aral po dyan, pati na yung mga doktor, lahat ng bakuna ay parehong
epektibo. Inilalayo kayo pag kayo inaturukan ng kamatayan ng pag-uuspital. Kaya wag na kayong pumili. Por Diyos, por Santo naman. Ito namang mga kababayan nating ibang. Yung pinaka-epektibong bakuna, sabi nga nila, at inuulit ni Presidente at ng programang ito, kung ano yung available dyan sa harap nyo, paturok na kayo. Lahat yan okay. Sa aming pamilya na lang, paiba-iba ang bakuna. Kung ano yung nagkataon na nandun. Yun, tinurok. Yung isa, Sinovac. Yung isa ng mga anak ko, Pfizer. Nagkataon na Pfizer naman ang tinuturok nung dumating siya. Ako naman Tama-tama naman na. Sinopharm na dyan sa harap ko. Di Sinopharm. So, kailangan talaga. Meron tayong tinatawag na pantay-pantay tayo. Basta bakuna, anumang uri ng bakuna yan, paturok na po tayo. Gaya nga na sinabi natin, tayo nag-guest sa Anvil nung isang gabi. Ay sabi natin, ito kasing mga kritiko, sa halip na tumulong sa gobyerno, na sabihin sa taong bayan, huwag na ho kayong mamili. Magpabakuna ho tayong lahat. Aba, mga ano rin mga pasaway din. Sinasabi nila, kailangan ng Pilipino, merong karapatang mamili. Mali ang ginagawa ng gobyerno. Mga ano talaga Yung pagpili, if you have more than sufficient, sobrang sufficienting supply. Pero kung wala, talagang huwag nyo nang pilitin. Kung ano nung pinagsasabi nito, hindi ko na maintindihan talaga ito. Talagang ang hinahanap lang ho nila talaga, siraan ng gobyerno At ang gobyerno naman, ang pangunahing layunin nito, pagsilbihan, bigyan ng proteksyon. So pag sinabi ko ng gobyerno, paturok ko tayo ng bakuna. Ibig ko sabihin niyan, pinoproteksyonan kayo na hindi kayo mamamatay pag kayo tinamaan. Hindi rin kayo madadala sa ospital. Kasi nga, meron na kayong sufficienting antibodies. Antibodies pa daw, no? Meron na tayong mga kalasag sa loob ng katawan natin. Nasisirain natin yung mga virus na dumarating. Kita nyo yung mga PSG, di ba, na bakunahan sila. Ilang bang na hawaan sa kanila? 126, 126 yata. Yun ba, di ba? Nag-coronavirus, pero hindi nila inalintana mild. Yan, balik na uli sila. Kanilang malusog na katawan. Kaya, huwag na ho tayong mamili. Hindi po ba? Kung minsan kasi, masama rin yung sobrang mahilig magbasa ng mga ano-ano dyan sa social media Sari-sari din, alam nyo, yung mga pharmaceutical companies, sari-sari din ang promotion niya ng kanilang mga bakuna. Sabihin nila, itong amin, mas okay to. Mas epektibo ito. Tapos ang iba naman, yung ganitong brand, 98%. Yung isa dyan, 50%. Naku, huwag mo kayo maniwala dyan. Lahat yan, effective. Lahat yan, ligtas. Epektibo at ligtas. Huwag kayong maniniwala dyan kay Solita at kay Randy.
Talagang, alam niyo naman yung mga kolumnista yan eh. Kaya binanatan sila ng isang kolumnista rin eh. Mali kayo! Kasi daw itong si Solita Monsod saka si Randy David, pinagpipilitan na kailangan ang Pilipino, yung babakunahan, merong karapatan na mamili ng kanilang bakuna. Pero sabi nitong kolumnista, mali kayo sapagkat yung pag namili kayo ng bakuna, hindi makakatulong yon doon sa ginagawa ng ating pamalaan na yung bakuna, epektibo yan at ligtas. Nagdadagdag pa kayo ng mga, lumili ka kayo ng mga maling paniniwala. Pag kayo ay nanawagan na merong kayong karapatan na mag-demand, ibig sabihin, lumalabag ho kayo doon sa pantay-pantay na pagtanggap ng itong bakuna para sa kaligtasan ng lahat. Kaya huwag na ho kayong pumili ho. Huwag kayong makinig dito sa mga kagaya ni Monsod sa ni David. Ang pakinggan nyo yung pamahalaan. Sabi nga ni Presidente Duterte, hindi kami binabayaran para magsinungaling sa inyo. Kaya nyo kami binabayaran sa mga sahod namin para gawin namin ang tungkulin na pagsilbihan kayo, paglingkuran kayo, bigyan kayo ng proteksyon. Kaya pinag-aaralan namin yan. Kung anong ikabubuti ninyo, yan ang pinapatupad namin. Yan ang alituntunin na inilalabas natin. Huwag kayong maniniwala dyan sa mga kritiko. Yung mga yan nakaupo lang sa kanilang mga bahay. Nagpapasarap. Takot nga lumabas Pagkatapos yung mga tinuturok naman sa kanila, yung mga siniraan nila. Ayaw daw nila ng Sinovac. Gusto nila yung iba. Pero yun din naman ang tinurok sa mga braso nila. O kaya si Karen Davila, umaani ng bashing. Kasi mininos daw itong Sinovac. Siniraan na siniraan. Tapos yung nanay daw niya nagpabakuna ng Sinovac at binibida niya pa. O, yan ang mga problema niya. O siya nga pala, ulitin natin yung babala ni Presidente sa mga pulis. Huwag kayong mag-abuso pag kayo'y nagpapatupad ng inyong tungkulin. Pag kayo'y nasa tama, kayo ay pagtatanggol ni Presidente. Pero kung hindi nyo sinusunod yung mga rules na ibinaba at yung applicable sa bawat sitwasyon na inyong mapapasukan at kayo ay lumabag, lumihis, may problema kayo Lalo pa yung PNP chief nyo, si General Guillermo Ilazar, napaka-stricto niyan. Nakita nyo, nagbigay nga siya ng listahan ng 61 cases ba yun? Ng mga may administrative cases at talagang binigay ka sa DOJ Secretary Guevara. At susuriin ngayon doon, sino ba pwedeng i-demanda rito kriminal? Hindi lang administratibo. Hindi lang gumalaw. Yung ating kaya sabi ni Secretary Guevara, iimbestigahan natin to. Demanda natin. Pag
Hindi lang ang administrative ang pwede dito. Criminal case. Para makulong na. Alam nyo, sa kapulisan, hindi po pwede yung abuso. Makakasira yun sa imahen. At sa pagtitiwala ng taong bayan dito sa mga kapulisan natin. Kaya itong Commission on Human Rights, dapat kayo'y tumulong. Hindi lang kayo manghikayat na maghain ng kaso doon sa mga lumalabag. Tulungan nyo yung mga gustong mag-file. Hindi yung puro lang kayo press releases. Kasi interesado kayong imbestigahan yung mga kinakampihan nyo. Dapat wala kayong kinakampihan. Basta lumabag sa batas. Demanda. Pero kung tumutupad lang, ipagtanggol nyo rin. Pag ito'y binabanata naman ng mga human rights groups. Ayan maliwanag ho yan. Ganyan ang patakaran ni Presidente. Punta naman natin yung ibang mga paksain pa. Meron na nga ho palang bagong batas. Ito, magandang balita ito. Marami na rin humingi sa atin ng tulong nun. Kasi yung iba, gustong pumasok ng pulis, pero hindi nila makuha yung taas na talampakan. Kasi ang current requirement, 5'1" sa mga babaeng pulis, 5'3" doon naman sa mga lalaki. Ngayon, okay na, binabaan na mo yun. Iba na ang requirement ng mga height requirement. Pwede na. Pwede ng 5'1" pagdating sa mga lalaki. Kasi dati 5'3". Yun naman sa babae, pwede ng 4'9". Dati, kailangan 5'1". 4.9. Kung baga, hindi ka, para kang sinora unor. Hindi siya matangkad. At pagdating ho dun nga pala sa mga meron ding waiver eh. Alam niyo yung mga cultural communities, mga indigenous people natin. Ayun. Hindi na pa i-waive na yung requirement ng height. Basta ikaw 21 anyos, hindi ka sobra sa 40 anyos, pwede kang pumasok na pulis. Assuming na yung educational requirement mo, naroon yan. Kasi, pag nilimitahan ho natin, doon lang sa mga 5'3", 5'1", kung magagaling naman, required naman sa other requirements ng batas, bakit naman natin hindi papayagan maging pulis? Sayang naman. Sayang, sabi nga, sayang ang talino. Sayang yung maaaring itulong nila. At the same time, wala silang trabaho. Ang mangyayari sa kanila, security guard lang. Meron pa isang batas naman na pinirma ni Presidente na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na suspindihin niya yung pagtaas ng mga premium contributions ng SSS. Ito ho yung Republic Act 11548 na pwedeng i-defer. Huwag munang ipatupad yung pagtaas. Kasi meron nung 1% increase o pagtaas ang binibigay sa mga SSS members. Sa bawat 2 taon
mula 2019 until 2025. Ibig sabihin, base po dito sa reglang ito, yung contribution rate will increase by 13% beginning January 2021 from a contribution rate of 12%. Pero dito sa batas na ito, hanggat merong kalamidad, pwedeng i-suspindi muna ni Presidente Duterte yung pagtaas ng premium contribution. Magandang balita yun. Samantala, maraming matutuwa dyan sa Caloocan. Yung mga mahihilig na tumakbong congressman, dyan sa Bulacan, pati sa Mindanao, Maguindanao. Kasi 3 batas po ang napasa at pinirma ni Presidente na lumilikha ng 2 ng distrito sa Caloocan. Dati, Lone District of Caloocan. Ngayon, 2 ng distrito, ibig sabihin, 2 na magiging kongresista nila. Ibig sabihin, mas dadami yung mapaglilingkuran. Kung 2 ng kongresista, magkatulong na sila sa bawat distrito nila. Anong mga pangangailangan doon? Infrastructure. Kung ano-ano mga proyekto na makakatulong sa kanilang distrito ay di magagawa na. Diyan din sa Bulacan. Dati 4 lamang ang distrito niya. Ngayon, 6 na. Dumarami ang mga kongresista natin. Pero ang mga tao, sabi niya, problema, dumarami yung kongresista natin. Hindi naman dumadami yung aming ayuda. Hindi naman nag-i-improve yung buhay namin. Sa halip na sinisweldo sa inyo, bagay nyo na lang sa amin, siguro sa amin nila, no? Dyan sa Maguindanao, ginawa na nga ang 2. Naging Maguindanao del Norte, naging Maguindanao del Sur. Alam nyo, pag dumarami kasi ang tao, merong standard number. Yung populasyon, pag na-reach mo yung certain number of people, pwede ka nang magdagdag ng distrito. Well, the principle there is, pag dumarami ang tao, mas kailangan mo yung mga kinatawan na dami rin para maasikaso. Kasi kung isa lang ang kongresista mo, ang lawak ng daming tao, makamahirapan ka rin. Kaya tama lang yan. Samantala, itong Davao City, pinirmahan mo ni Presidente yung isang batas na ginangalanan ng Davao City bilang Philippines Chocolate Capital. Kung madalit sabi, maraming kakao doon. Tsokolate, na ginagawang tsokolate. Magiging supplier tayo ng kakao sa lahat ng dako ng mundo. Kaya ngayon, ang Davao City, mula sa pagpirma ng batas na yan, tatagurian na sila at makikilala na sila ng chocolate capital of the Philippines. Ito'y pagkilala dyan sa kakao bilang isa sa mga nagsisilbing mitsa na yung lokal na ekonomiya doon o pangkalakalan, magpapadagdag sa ating pag-export. At siyempre, pag nag-export tayo, hanap tayo ng mga susupply natin ng kakao, ng tsokolate. O edi siyempre, may income, may revenue. O edi, dadagdagan natin ng pera ng bayan, ng kaba ng bayan.
Babalikan po natin kayo makalipas ang ilang paalala sa ating istasyon. Huwag. Samantala, alam niyo yung natanong tayo dun sa Anvil, pati dun sa ang dami nating interview. In-interview tayo nung Huwebes dun sa isang FM radio station, Energy. Ano bang dial? 90 point something, 3. In-interview tayo ni Jay. Tinanong din tayo sa The Chiefs, nila Luchi Cruz. Pati sa Anvil, in-interview din tayo ng Huwebes ng gabi. Tagal, 1 oras at kalahati. Nila Wilson Flores at ng mga iba pang nasa panel, pati yung mga nanonood. Kaugnay yung sa maraming paksain, pero isa sa mga paksain, tinatanong tayo tungkol sa meron o kasing natatandaan nyo, dito sa programa natin, ang una nyong narinig ito. Yung Duterte, Sara Duterte for President and Digong Duterte for Vice President. Sabi natin, kailangan ng continuity, kailangan itong magama. Tumakbo at sabi natin, nako, hindi na ako naniniwala na, baka naman sabihin ng tao, bakit galing sa isang lugar? Nako, hindi na mahalaga ngayon yan. Hindi na tayo regionalistic ngayon. Ang tinitingnan na natin yung sino bang tao ang talagang merong mga kakayahan at may mga katangian na bayan lamang iniisip at hindi yung mga sarili nila. Itong dalawang ito, alam na natin, nasubukan na natin, subok na matatag, subok na matibay, parang yung bangko, hindi na ngayon nag-ooperate na. Tinanong ko tayo, bakit natin gusto si Vice President, maging Vice Presidente ulit? Kasi unang-una, hindi na siya makatakbong presidente. Kasi kung pwede pa siya tumakbong presidente, siyang tutulak natin. Pero alam niyo, tinanong natin si Presidente, nung nag-uusap kami tungkol dito, sabi niya, I leave it to God. Hayaan ko ng Diyos. Tama naman siya na, kasi alam niyo, yung pangulungan, pangalawang pangulungan, for that matter, lahat ng mga elective positions, ang taong bayan ang nagdidesisyon. At alam nyo, may kasabihan tayo na kung anong sinabi ng taong bayan, yun di naman ang kagustuhan sa itaas. Kaya hayaan natin ang taong bayan ng magdesisyon. At para kay Presidente Duterte naman, kung yan ang gusto ng taong bayan, na yun ang kagustuhan din ng Diyos, di yan ang susundin natin. Abangan pa mo natin, inabot na naman tayo ng oras. Tatalakayin pa natin ng mas mahaba yung mga pagnanais ng marami sa ating mga kababayan na patakbuhin si Mayor Sara Duterte o kaya si Senator Christopher Bongo at si Presidente Duterte naman na patakbuhin Vice President. Magandang paksain yan. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo, pansamantala nagpapaalam. Hanggang bukas naman, 1:00 tayo dahil linggo, Sabado ngayon. 1:00 hanggang 2:00 po tayo, PTV4 at saka dyan tayo sa Facebook. At nagpapaalala po sa inyo na magsuot kayo ng inyong mga face mask, ng inyong mga face shield, at pag kayo po nasa labas na, better be sure, maintain the distance of 2 meters at 6 feet. At kayo'y palaging maghugas ng inyong mga kamay, soap and water.
alagaan niyo po yung inyong mga katawan. Naku, magpakalusog po kayo. Kumain kayo ng mga masustansyang pagkain. Gulay, prutas, uminom ng maraming tubig. Ano pa? Mag-ehersisyo sa umaga. Matulog ng at least 8 oras sa gabi. Magpainit po kayo. Yung morning sun, vitamin D po yan. At saka, pag tayo nagising na sa umaga at tapos tayong mahimbing na natulog, huwag mo nating kalilimutan. Magpasalamat po tayo sa dakilang lumikang Diyos sa pagbibigay ng buhay sa atin, pagdudugtong nito, pagbibigay ng pagkain sa araw-araw, pagtanggap po natin ng biyaya galing sa Kanya, paggabay po sa atin, pag-alalay sa atin sa tamang daan papunta sa kaluwalhatian. At tayo po'y patuloy pa rin manalangin sa Kanya na tulungan tayo na makaahon po tayo dito sa pandemya nito. Let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all. Kayong mga kababayan ko, maswerte kayo si Panilo, magamit ninyo ang utak ni Panilo. Sayang. Gamitin natin. Make him whatever in the future. Marunong.